Sa sandaling humakbang ang ating bida sa lihim na kaharian at naglakad ng ilang hakbang malapit sa base ng mga dragon. Sa mismong sandaling dumampi ang kanyang paa sa lupa, isang matinding puwersa ang nagsimulang dumagan sa kanya. Agad-agad, sa langit sa itaas, isang kulay lilang formation ang nagsimulang mabuo sa pamamagitan ng malakristal na mga estruktura. Sa sandaling makumplito ang formation na ito, lalong tumindi ang puwersa, mabigat na dumagan sa ating bida. Naging labis na mahirap para sa kanya ang manatiling nakatayo roon. Sa ilalim ng napakalaking puwersa sa kanyang katawan, nagsimulang lumubog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumingin sa formation sa langit, nagngalit ang ngipin ng ating bida sa galit at napagtanto na ito ay isang formation. Upang labanan ang dumadagang puwersa, agad niyang inaktibo ang kanyang skeleton armor. At kasabay nito ay ipinatawag ang kanyang skeleton warrior. Inilipat ang lahat ng pinsalang natatanggap niya sa mga ito. Gayunpaman, ang puwersa ng formation ay labis na nakakatakot kaya't ang lugar kung nasaan ang ating bida ay tuluyang nawasak. Ang lugar na kinatatayuan ng ating bida ay nagsimulang sumabog ng marahas. Ang paligid ay nag-iba ng sunod-sunod, at ang sabog ay hindi kapani-pani walang malakas. Tuluyang nilamon ng pagsabog ang ating bida. Siya ay nagpumiglas ng desperado upang makaligtas sa pagsabog, at pagkatapos na halos makayanan ito, umungol siya sa sarili sa pagkadismaya. Naging pabaya ako, hindi ko inasahan na magtatago ang lahi ng mga dragon ng isang formation na may self-destruction type dito. Ang skeleton armor na inaktibo niya upang protektahan ang sarili ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Hindi pa rin humihinto ang pagsabog, at patuloy na nagpupumiglas ang ating bida sa loob nito. Nang walang pag-aatubili, agad niyang inaktibo ang kanyang mga skeleton wings at lumipad ng buong bilis, tumakas sa lugar. Siya ay sumugod sa unahan ng may hindi kapani-pani walang tulan. Patungo mismo sa formation, sa kanyang isip, isang kaisipan lamang ang umalangaw ng matindi. Kailangan kong sirain muna ang formation. Kung hindi, hindi ako makakatakas sa hawak nito. Habang sumusugod ang ating bida patungo sa formation ng buong bilis, biglang may paggalaw sa isang lawa na parang pond na naruroon sa lugar. Nagsimulang umangat ang mga bula mula sa ibabaw ng tubig. Mula sa loob ng lawa, isang dragon-scaled python ng lahi ng mga dragon ang sumambulat palabas ng may hindi kapani-pani walang bilis, naglunsad ng direktang atake patungo sa ating bida. Ang dragon-scaled python na ito ay level 80. Ang lakas nito ay 500,000. Ang liksi nito ay 600,000. Ang espiritu nito ay 300,000. Ang konstitusyon nito ay 750,000. Sa mga skills, ang halimaw na ito ay may kakayahang gumamit ng Dragon Breath at Constriction, at ang katangian nito ay ang pisikal na pinsalang natatanggap ay nababawasan ng 50%. Sa sandaling makarating ang Dragon-scaled Python sa ating bida, ibinuko nito ang malaking panga at umatake. Gayunpaman, nang makita ang paparating na atake, mabilis itong iniwasan ng ating bida. Tiningnan ng ahas, bulong niya ng may pagkalito at gulat, iron-scaled python. Narinig ko na ito ay isang halimaw na nabubuhay sa mundo ng lahi ng mga dragon. Hindi ko inakala na mapapasuko ito ng lahi ng mga dragon at gagawing sandata sa labanan. At isang iron-scaled python na may ganitong antas. Kahit sa lahi ng mga dragon, ito ay tiyak na labis na bihira. Matapos na maiwasan ang atake nito, nagalit ang ahas. Sa halip na umatake muli, sumisid ito pabalik sa tubig. Sa loob ng lawa, makikita ang hindi mabilang na mga anino ng mga python na may pare-parehong kaliskis. Maraming dragon-scaled python ang nakakubli sa tubig, isang lumalangoy sa ilalim ng ibabaw nito. Pagkakita sa dami ng mga python sa lawa mula sa itaas, nakaramdam ng kilabot ang ating bida. Dahil sa dami ng mga dragon python na nag-aabang sa ilalim ng tubig, mamulong siya ng may matinding pagkalito at pangamba, napakaraming iron-scaled python. Mukhang ang sikretong pilit itinatago ng Dragon Clan ay nasa loob ng loang ito. Sumisid na pabalik sa tubig ang python at walang senyales na aahon ito. Pagkakita dito, lumipad muli paitaas sa himpapawid ang ating bida. Pagkarating sa mas mataas na posisyon sa ere, agad niyang ginamit ang primal rune skill na Concentration Force, at habang ina-activate ang skill, desidido siyang bamulong sa sarili, wasakin muna ang formation na ito, saka alamin ang sikreto ng Dragon Clan.
Agad na inilabas ng ating bida ang kanyang scythe. Habang nakatuon ang paningin sa mga magic crystal sa harap niya, naghanda siya sa pag-atake. Nagpakawala siya ng marahas na atake sa isa sa mga magic crystal, dahilan upang mabasag ito. Nang walang tigil, gumalaw siya patungo sa susunod na kristal. Marami pang magic crystal sa unahan, at aktibo pa rin ang formation. Pagkakita sa dami ng mga kristal, tinawag niya ang kanyang mga skeleton warrior at malakas na inutusan, "Humayo kayo at wasakin ang mga natitirang magic crystal." Pagkarinig ng mga skeleton warrior sa kanyang utos, agad silang sumugod sa lahat ng direksyon at inatake ang mga nakapaligid na magic crystal. Sumugod din ang ating bida kasabay nila, at siya mismo ang nagwawasak ng mga kristal. Sabay-sabay nilang sinimulang sirain ang bawat magic crystal na naroon. Sa sandaling mawasak ang mga magic crystal, nagsimula na ring gumuho ang formation, at sa mismong oras na nasa Syra na ito, biglang nakaramdam ang ating bida na may paparating. Mabilis siyang lumingon, at sa harap niya, nahati ang espasyo at bumuo ng isang portal. Agad na may kamay na lumabas mula sa portal, at pagkatapos ay lumabas ang dalawang dragon warrior. Pagkakita sa mga kalaban sa harap niya, ngumiti ang ating bida at kalmadong sinabi, "Sa wakas, may nagpakita ring mga tao." Kasabay nito, habang lumalabas ang dalawang dragon warrior sa portal, biglang lumitaw ang scaled python sa harap niya. Umahan din ang python mula sa lawa at nagsimulang umikot sa kanila na parang isang alaga. Marahang hinaplos ng isa sa mga dragon warrior ang ilalim ng panga ng python, na halatang ikinatuwa nito. Ang isa sa mga warrior na nagngangalang Thotter, isang dragon ancestral bloodline knight na level 80, ay galit na tumitig sa ating bida at nagtanong, "Ikaw ba si Lin Muyo?" "Ako si Thotter, isang ancestral bloodline knight." Pagkatapos, ang ikalawang warrior na nagngangalang Tashir, isa ring dragon ancestral bloodline knight na level 75, ay humakbang pasulong at galit na nagsabi habang nakatitig ng masama sa ating bida, "Ako naman si Tashir, isang ancestral bloodline knight." Pagkarinig sa kanilang dalawa, tumawa ang ating bida at mapang-asar na tumingin kay Tashir, sabay sabing, "Ang lakas naman ng loob ng isang pauna na magpakita ulit sa harap ko." Nang marinig ito ni Tashir, sumabog ang kanyang galit. Habang nagngangalit ang ngipin, umungol siya, "Ano naman kung natalo ako noon? Pwede naman akong bumalik at patayin ka ulit." Kaya sinabi niya, "Kahit ang formation na inilagay namin ay hindi ka napatay, pinatutunayan lang yan kung gaano ka kalakas. Pero ang pinakapaborito naming gawin ng kapatid ko ay ang pumaslang ng mga henyo, lalo na ang mga henyo ng sangkatauhan." Halata ring hindi natutuwa si Thotter. Agad siyang naglabas ng bungo ng kalansay, dinaluyan ito ng enerhiya, at inactivate ito habang malamig na sinabi sa ating bida, "Batang tao, gagawin kong palamuti ang ulo mo at isasabit sa dibdib ko para laging maipakita ang lakas ko." Sa isang iglap, naging higanting espada ang bungo. Matapos mabuo ang espada, itinaas ito ni Thotter sa ere, at nagsimulang umagos mula rito ang malakas na pulang enerhiya. Habang inihahanda ang atake, malakas na umungal si Thotter, "Bilang respeto sa'yo, papatayin kita gamit ang pinakamalakas kong kapangyarihan." Ginamit niya ang bloodline skill na tinatawag na atavism. Sa sandaling ma-activate ang skill, nagtipon ng napakalakas na enerhiya sa paligid at nag-anyong dragon. Lumitaw ang dragon na gawa sa purong enerhiya at nagsimulang umikot sa ere. Pagkakita sa nakakatakot na bloodline energy sa harap niya, bahagyang nayanig ang ating bida at kinakabahang bumulong sa sarili, ang ancestral power niya ay iba kay Tashir. Isang Eastern Divine Dragon. Mula sa Primal Rune hanggang sa ancestral bloodline ng Dragon Clan, posible kayang konektado ang mundong ito sa Earth. Matapos gamitin ang skill, tuluyang nakuha ni Thotter ang anyo ng isang dambuhalang dragon na gawa sa bloodline energy. Habang pamiposisyon para umatake, tumawa siya ng malakas at sinabi sa ating bida, "Bata, nanginginig ka na ba sa takot? Yan ang ninuno ng aming Dragon Clan. Balang araw, tuluyan kong gigisingan ang aking lahi at magiging isang tunay na Divine Dragon." Pagkatapos niyang magsalita, agad na sumugod si Thotter hawak ang espada, at inatake ang ating bida ng buong bilis. Pagkakita sa pagsugod ni Thotter, sinalag ng ating bida ang espada ni Thotter gamit ang kanyang scythe. Nagbanggaan ang dalawang sandata, lumilikha ng malakas na impact na yumanig sa paligid.
Habang sinasalag ang atake, kalmadong naisip ng ating bida, sa concentration state, kayang-kaya ko nang harapin ang mga kalaban na ganito ang level. Sinubukan siyang itulak paatras ni Trotter at galit na sumigaw, "Batang tao, siguradong patay ka na." Nagtagisan silang dalawa ng lakas, sinusubukang daijin ang isa't isa. Sa sandaling iyon, si Tashir, na nakatayo malayo sa laban, ay malakas na sumigaw, "Kapatid, tutulungan kita." Sumugod siya mula sa gilid at nagpakawala ng atake sa ating bida. Agad ding sinubukan ng ating bida na salagin ang atake ni Tashir. Pagkakita dito, sinigawan ni Trotter si Tashir na tumigil, sinasabing tatapusin niya ito ng mag-isa. Habang sinasalag ang parehong atake, napansin ng ating bida ang kanilang pag-uusap at sinamantala ang pagkakataong ito. Mabilis siyang umatras at inactivate ang Bone Prison. May mga cade ng gawa sa buto na humadyabis ng napakabilis at pumulupot sa parehong kalaban. Pagkakita sa Bone Prison, mapang-asar na tumawa si Trotter at sinabing, "Sa tingin mo ba makukulong ako ng mga butong ito? Akala mo ba ikaw lang ang may primal rune? Meron din ako." Habang sinasabi ito, isang primordial rune symbol ang lumitaw sa dibdib ni Trotter, na kamukhang kamukha ng sa ating bida. Nang ma-activate ito, humagalpak ng tawa si Trotter. Dito nagtatapos ang chapter na ito. Huwag kalimutang i-rate ang chapter na ito out of 10 sa comment sa ibaba. Kita-kits tayo sa susunod na video, hanggang sa muli, ingat at paalam.